Hi guys, ang video i-share ko sa inyo ngayon ay ang experience namin nang una kaming mangisda sa laot ng gabi. Actually, madaling araw yan. Nagsimula kami mga 2:30. Yan ang first time namin na mangisda. Hindi pala ganun kadali. Mahirap din pala. Ang pangingisda namin, ang technique na gagamitin namin sa pangingisda dyan ay ang technique na tinatawag nilang paanod. Yung ipapaanod mo yung lambat sa dagat para lumatag. Maiksi lang yung lambat na ginamit namin. Tawag nila dalawang paldo o sa Tagalog dalawang panyo, kung tawagin sa Katagalugan, dalawang panyo ng lambat. Ang tagpong yan ay hihirapan yung kasama kong mangingisda na maglatag ng lambat kasi nga hindi pa kami bihasa sa pangingisda sa laot gamit ng lambat. Nagtanong-tanong lang kami kung paano aming gagawin sa mga mangingisda na aming kapitbahay. Binigyan nila kami ng idea kung paano ang aming gagawin. Kaso ang nangyari, ganyan nga. Pagdating namin sa laot, hindi pala maganda ang pagkakasalansa ng lambat na aming dala. Parang nagkabuhol-buhol pa nga. Kapulo-pulupot, kaya hirapan maglatag yung kasama ko. Ang ginagawa niya ngayon dyan, nung maibaba niya na yung lambat at na bahagyang na ilalatag niya na sa dagat, ay itatalian niya naman ng boya ang palutang. Yung nga palang lambat ay naihulog na yung pampabigat. Yun ang unang inihulog niya, yung pampabigat na may bakal. Bato yata yung pampabigat niyan, bato. Yan ang hulog niya. Tapos pinaanod-anod hanggang sa medyo nung lumayo-layo na ay tatalian niya naman ng boya. Ang tali ng boya ay ang sukat ay 6 na dipa yata yun. Kalimutan ko na. 6 na dipa o 7 dipa ang lalim, pagkakalalim ng bibig sa dagat. Yan, nagkahirap-hirap siya, buhol-buhol, kapulo-pulupot yung lambat. Hirap. Hirap pala mangisda. Lalo't pag hindi ka marunong, nangangapa ka kung anong gagawin. Binigyan naman kami ng idea ng mga mangingisda ng kapitbahay namin, pero iba pala yung sa aktual. Lalo't ganyan, hindi maganda yung pagkakasalansan ng aming lambat. Kabuhol-buhol. Kaya nahirapan siya na yung ilatag. Ang nangyari ngayon, ayan, binabalik niya yung lambat, kinukuha niya uli. Nagkamali yata siya ng ano ko, may hinahanap siya.
Di niya yata na itali. Meron siyang hindi na itali. Isang boya siguro. Di niya nakalimutan niya itali. Kaya binalikan niya. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na yung nangyari. Basta nagkamali siya dyan. Kinuha niya uli yung lambat. Binalikan siya. Meron siyang hinahanap. Meron yata nakalimutang itali. Yung bato ba o yung boya. Hirap pa naman yung ganyan. Medyo maalon-alon yung dagat. Kaya lalong nagkagulo-gulo yung lambat niya. Hindi pa kami nakaka-area ng lambat Nagsimula kami mga 2:30 sa laot. Dapat mga 30 minutes lang naka-area na yung lambat namin ng buo. Ito, inabot kami na siguro mga 1 oras mahigit dyan dahil sa pagbalik-balik dyan ng lambat. Hindi maganda yung pagkaka-area. Dahil nga sa kakulangan pa ng experience, nagkakalimot-limot kung ano yung uunahin. Hindi maganda yung pagkakaano pa ng lambat. Kakasalansan. Buhol-buhol. Kabuhol-buhol pa ata. Ayan, katali niya na naman yung lubid para sa boya, pampalutang. Inabot kami ng siyam-siyam. Yung gabi na yan, madaling araw na yan. 2:30. Siguro natapos na sa ng lambat mga alas 3 na siguro. 1 oras inabot siya pag-ayos ng lambat. Dapat kasi mga alas 3 tapos na yung lambat namin. 2 oras na standby bang isda. 2 oras sabi, dapat alas 5 tatapos na yung pangingisda namin, nailigpit, naayos na yung lambat. Kaso nangyari dyan, naabot siya ng siyam-siyam. Alas 4 pa yata, hindi pa namin naiari yung lambat. Yan, sa tagpog yan, at nahirapan na siyang paanurin yung lambat, ginamitan niya na ng sagwan para gumalaw yung bangka, para lumayo yung bangka dun sa lambat na inaarya niya dahil nahirapan na siyang palayuin yung paanurin yung lambat. Hindi na gumagalaw yung bangka, nahirapan na siya, kaya ginamitan niya na ng sagwan para lumayo yung bangka dun sa lambat para may larga ng maayos. Yan. Yan yung tagpo na yan. Unti-unti niya nang inaayos yung pag-area ng lambat na nagkabuhol-buhol kanina.
Yung green na ilaw, malayo pa yan. Yung nasa kanan, malayo pa yan. Pagkatapos daming mangisda niyan, alas 5 pagputok ng araw nung umuwi kami. Ang nakuha lang namin sa lambat, ang isda lang na nahuli namin, wala pang 1 kilo. Dahil nagahul na nga sa oras. Sa pag-aarya pa lang ng lambat, inabot ng siyam-siyam. Kaya wala kaming huli, sakto lang pang ulam namin. Okay, pasalamat na lang, kahit pa paano may nahuli pang ulam, pero wala nang pambenta. Gastos pa naman dyan dahil bili ka ng gasolina, 1 litro 60 gasolina para sa motor ng bangka. Tapos ang puhunan din sa bangka, magkano yung bangka? 45,000 ang bili sa bangka. Tapos yung lambat na second hand, 8,000 bili namin sa lambat, 8,000. Yung bangka kasama motor, second hand din, 45,000. Kaya kung wala ka mahuhuli, lugi ka talaga. Kung wala ka mahuhuli na pambenta. Pero yun lang, nakakaano ka sa pang-ulam. Nakakalibre ka na sa pang-ulam kahit papano. Salamat na rin at walang nangyari sa aming hindi maganda. Kauwi kami sa bahay na walang nangyaring disgrasya o sakuna. At ano naman yung panahon yan. Walang bagyo, walang maganda naman ang panahon. Yun lang, medyo maalon, malikot ang dagat. Kaya nahirapan sa pag-arya. Bukod sa buhol-buhol na yung lambat, malikot pa. Buhol pati mga lubid, kaya nahirapan siya. Ako, first time ko lang din talaga managat. Siya medyo may experience siya, kaso hindi talagang hindi talaga siya eksperto. Yung mangingisda na yan. Ako lang nagpatakbo ng bangka. Nag-drive. Kasi maliit lang naman yung bangka namin. Kaya siya lang pwedeng ng lambat dun sa unahan. Hindi kami pwedeng dalawa. Siya lang mag-isa. Kaya pumuputok na yung araw ng
Oras na yan, alas 5 medya na siguro yan, alas 5 pasado na. Hindi pa yata na naarya na ba yung lambat niyan? Naarya na. Naantay na lang namin makahuli kahit pa paano ng ilang isa. Guys, salamat sa panonood nyo. Sino man nakapanood ng video na to, maraming salamat sa inyo. Kung meron kayong maiko-komento, comment naman dyan sa ano may papayo nyo sa pangingisda namin, sa mga marunong mangisda. Dahil first time lang namin talaga mangisda. Ako first time. Yung kasama ko, hindi naman first time, pero wala talaga siya, hindi siya eksperto. Dahil may edad na rin. May edad na rin siya. Hindi lang kita sa ano dahil madilim. Pero may edad na yung nangingisda na. Hindi siya eksperto kasi ang alam niyang nangingisda yung namimingwit-bingwit lang yan. Hindi siya ganong gumagamit ng lambat. Ang ginagamit niya, namimingwit lang siya. Pero sa lambat, bihira siya maglambat kaya di pa ganong marunong. Parehas kami, nagtanong-tanong lang kami sa mga veterano mangingisda sa kapitbahay namin. Kaya binigyan lang kami ng idea kung paano gagawin, paano style, paano ng lambat. Pati hangin pala, kailangan alam mo saan direksyon ng hangin para doon ka mag-aari ng lambat paano sa hangin. Hanggang dito na lang yung video siguro, malapit nang matapos to. Maraming salamat, kaya huwag niyo naman makalimutan mag-subscribe man lang at mag-like. Salamat po.